Castañeda. Ako naman si Jeff Canoy. Hatid namin sa inyong pinakamainit na balita at serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulon ng mga balita. OFWs hati ang reaksyon sa panukalang pagbuwag sa POEA at OWA at pagbuo ng Department of Overseas Workers. Panibagong katiwalian lang daw, pero mas mabuting serbisyo para sa iba. OFWs na babahala sa sunod-sunod na pagsabog sa Pilipinas. SIM card registration pinapaboran. Mga Pinoy sa Saudi nakiisa sa pagdiriwang ng Idil Fitir. Mga dating Pinoy Pro League players sumali sa Inter-Hotel Basketball League sa Doha. At tinaguri ang kuweba ni Huda sa Al-Hasa, Saudi, dinarayon ng mga turista. Hati ang reaksyon ng Pinoy workers sa Saudi sa House Bill No. 191 na panukalang buwagin ng OWA at POEA at itatag ang Department of Overseas Workers. Yan ang balitang Middle East ni Florante Catanus. Hindi man kontento sa ngayon si Marlene de Guzman, OFW sa Alcobar, sa serbisyo ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA, hindi niya sinusuportahan ang panukalang batas ni Pangasinan Representative Rosemary Arenas na buwagin ang dalawang ahensyang ito ng gobyerno. Sa House Bill No. 191 ni Arenas, bubuwagin ang OWA at POEA at papalitan ng Department of Overseas Workers o DOW na mga ngasiwa sa deployment at repatriation ng mga OFW. Hindi ako sumasang-ayon sa pagbuo ng Department of Overseas Workers. Kasi parang pagsisimula na naman ito ng dagdag korupsyon. Yung mga batas ng POA at saka OWA, para sa akin, okay na yun. Ang importante, i-implement lang siya ng mabuti at tuwid. Ayon kay Joe Gonseco ng Riyadh, nagagampanan naman daw ng OWA at POEA ang kanilang trabaho, kaya bakit pa raw papalitan? Hindi po ako pabor. Kasi kung wala namang problema yung dati, bakit natin papalitan? Wala naman tayong problema na sa mga tao na nagrereklamo na hindi naman sila nakakauwi. Nakakauwi naman sila. Kaya lang, dadaan sila sa proseso. May proseso tayong sinusunod dito sa bansang pinapapasokan natin. Pero para kay Alvin Dita ng Damam, pabor siya sa panukala ni Arenas para mas lalong mapabuti ang serbisyo sa mga OFW. Sangayon po ako na magkaroon ng Department of Overseas Worker. Sapagkat kung magkaroon tayo ng problema, ay hindi na po tayo ituturo sa OWA or sa POEA. So, ang gagawin na lang po ng ating mga OFW na isa lang ang pupuntahan. Kaya po sana po may tatag po ito. Dapat daw isang OFW o taong may puso para sa mga OFW ang hahawak sa DOW para mapagsilbihan ng husto ang mga manggagawang Pinoy. Sang-ayon ako sa bagong panukalang ito na gawin isang departamento ang OFW workers. Dahil ang OFW ay siyang nagbibigay ng magandang ekonomiya sa ating bansang Pilipinas. Sana po bago yun itatag nila, piliin na muna sana nila yung mga taong itatalaga sa mga posisyon na sana sila yung mga karapat-dapat at may puso para gampanan ang kanilang mga trabaho. Iginigiit din nila na kung sakaling maipasa ang panukalang batas, dapat transparent ang paglipat ng tinatayang 15 billion pesos na OFW Trust Fund ng OWA sa DOW. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanus, Alcobar, Saudi Arabia. Nanawagan ng isang Pinay nurse sa Oman na tulungan siyang mahanap ang ama sa Pilipinas na na-stroke at nawawala hanggang ngayon. Huli raw nakita si Jose Bañez sa Shangri-La sa Ortigas Avenue. Sa kasong ito, hatid ni Rowen Soldevilla. Sama-sama tayong magbantay, kabayan. Sobrang nag-aalala si Diana Bañez dahil nawawala ang kanyang amang si Jose Layugan Bañez, 63 years old at tubong Kawayan, Isabela.
Gumising na lang po yung kuya ko nung isang umaga na wala na po yung papa ko. So inanap niya po ng 3 araw sa buong Isabela po. Yun po na napag-alaman po niya sa mga terminal na sinakay nga daw po yung father ko from Kawayan papunta ng Manila sa Quezon City, Camies po. Na-stroke at hindi na makapagsalita si Mang Jose. Nagkaroon po siya ng demensya po kasi alimot, parang nag-iisip bata na nga daw pag tumatawag po sa akin yung kuya ko. Mahal na mahal ni Diana ang ama dahil iginapang na makatapos ng pag-aaral silang lahat na magkakapatid. Pagka-graduate ko po, naatake na siya. So parang kahit gusto kong ibalik, parang hindi niya na ma-enjoy kasi yun nga po, yung nangyari sa kondisyon niya ngayon. Kung maibabalik lang sana ni Diana Rose Bañez ang nakaraan, gusto niyang suklian at bigyan ng marangyang buhay ang kanyang ama, kung kaya't naisipan na yung magtrabaho dito sa Oman. Pinakausap ko po siya lagi, tapos binibigyan ng advice na mag-pray na wag mawalan ng pag-asa, na mahanap din yung daddy niya. Marami na silang hininga ng tulong para mahanap ang kanyang ama. Maging ang social media ay ginamit nila pero hindi pa rin nila nakita kung kaya't lumapit siya sa balitang Middle East para humingi ng tulong. Sana po sa ating presidente, kay President Noy, kay Vice President Binay, sana po nananawagan po ako, sana matulungan niyo po ako na mahanapan po yung aking tatay kasi siya po yung naging inspiration ko po. Para sa mga nakakita o kumukupkop kay Jose Bañez, maaaring tawagan ang kanilang anak na sina Jimmy at Charles Bañez sa telephone number 0922-864-2428, 0922-863-8538. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Soldevilla, Muscat, Oman. Nag-charity concerts ang Pinoy Sining sa Saudi Arabia nang mabayaran o para mabayaran ang hospital bills ng premature baby na si Baby Eshan na ipinanganak na 6 na buwan lang. Yan ang balitang Middle East, si Zaria Alamada. Humahataw sa tugtugan ng mga Pinoy talent sa Save Charity concert nila para kay Baby Eshan na ipinanganak ng 6 na buwan lamang. Sabi ng mag-asawang Dexter at Candy Mateo, hindi pa fully developed si Baby Eshan kaya't nasa neonatal intensive care unit pa rin siya. Premature din ang sanggol na ipinanganak ni Mrs. Moneva na nakasabay sa hospital ni Candy. Pero hindi tulad ng mag-asawang Mateo, may medical insurance si Moneva mula sa kumpanya ng kanyang asawa. Dahil dito, problemado ang mag-asawang Mateo nang malaki ang babayaran sa ospital at pagpapagamot kay Baby Eshan. Lumapit ang mag-asawa sa Pinoy Sining para matulungan sila sa panggastos. Sa araw mismo ng concert ay naanyayahan ng Balitang Middle East. Hinanap namin ang mga magulang ng sanggol, subalit bumiyahe daw ang mag-asawa sa Dammam at nangangalap pa rin ng dagdag na tulong para mabayaran ang hospital bills. So habang tumatagal po na hindi po nila nababayaran yung kanilang bill, mas tumatagal po nawawalit po sila sa kanilang anak. Nakalikom ng 5,000 Saudi Riyals o 57,500 pesos ang Pinoy Sining sa Save concert na iniabot nila sa magulang ni Baby Eshan. Pero hindi pa ito sapat. Sa mga gustong tumulong kay Baby Eshan Mateo, ang Pinoy Sining ay bukas para tanggapin ang inyong tulong. Para sa mga nais magpaabot ng tulong, makipag-ugnayan lamang kay Rodel Menda sa numerong 050-917-0186. Nagbabalita sa Middle East, Zaria Alamada, Riyadh, Saudi Arabia. OFWs na babahala sa sunod-sunod na pagsabog sa Pilipinas. SIM card registration, pinapaboran. At mga dating Pinoy Pro League players sumali sa Inter-Hotel Basketball League sa Doha. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Nag-aalala ang mga Pinoy sa Oman dulot ng mga pagsabog sa Pilipinas. Kaya naman, pabor sila na i-regulate na ang paggamit ng cellphone para marehistro ang Subscriber Identity Module o SIM card ng cellphone owners. Yan ang Balitang Middle East ni Rowan Soldevilla. Nababahala ang ilang Pinoy dito sa Oman sa sunod-sunod na serye ng pambobomba na nangyari sa Cagayan de Oro at Cotabato City kamakailan na kumitil sa 14 na tao. Teorya ng pulisya ay EDO improvised explosive device ang bomba na ginamit sa pagsabog. Sa maraming pagkakataon, kalimitang cellphone ang ginagawang triggering device
para mapasabog ang IED. Para sa mga OFW rito, makatutulong na i-regulate ang paggamit ng cellphone para marehistro ang mga SIM card ng mga nagmamay-ari. Opo, pabor na pabor ako doon. Kagaya dito sa Sultanate of Oman, i-implement yung ganong procedure. Mas ma-minimize yung panluloko ng mga tao kasi maaari mong kontakin yung mga telephone company kung sino yun at maaari mong malaman kung sino siya. Cellphone ang pinakamabilis at epektibong paraan ng komunikasyon. Pero dahil hindi rehistrado ang SIM, kalimitan na itong ginagamit sa pananakot at panluloko ng mga tinatarget na biktima. Dahil dito, nadaragdagan at mabilis na naisagawa ang krimen sa Pilipinas. Yung SIM card natin ngayon, parang sino-sino lang bumibili sa atin eh. Parang kamatis lang na binibinta sa palengke. Pag may sino bumibili ng SIM card, kailangan issued ng government yung ID. Ayon sa National Telecommunications Commission, tinatayang mahigit 105 million ang cellphone users sa Pilipinas ngayong 2013 at mahigit 96% dito ay prepaid o hindi nakarehistro. Dito sa Sultanate of Oman, Middle East, sana maging inspirasyon to ng ating bansa, no? Dahil dito lahat ng mga residente, yung mga kahit tayo mga expatriate, naka-register ang mga SIM card natin. So I think we have to have that in the Philippines also. And it should be one kind of ID. Pero ayon sa Malacanang, unconstitutional at malalabag ang right to privacy ng isang tao kapag narehistro ang SIM card. Actually, sa Oman, hindi eh. Dito sa experience ko, hindi eh. Pag nakagawa ka ng krimen dito, at least madali ka nilang ma-catch up kung paano ka nila pipick upin ka. Alam nila, pinpointed ka kung saan ka dapat kuhanin. Sana yung batas na yan, ipursige nyo na may patupad dyan. Malaking tulong yan sa bayan natin. Naniniwala ang mga OFWs na kung may isa sa batas o marirehistro ang mga SIM card, mababawasan ang krimen at madaling mahuhuli ang mga suspect. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Solivilla, Muscat, Oman. Sa pagpapatuloy po ng ating pulso ng OFW, ang question of the week po ay pork barrel ng mga mambabatas, dapat bang tanggalin o panatiliin? Narito pong mga sagot ng maka-FB natin. Paniwala ni Charlie Molasgo, dapat ang Senado at Kongreso ang tanggalin. Sigurado, wala ng corruption. Okay lang kay Fritzy Karingal na i-retain. Kailangan lang strictly na i-monitor kung saan talaga mapupunta ito. At dapat mag-submit ng plan sa pork barrel na visible sa lahat ng concerned authorities or departments. Pabor din si G. Bien. G. Bien, kahirapan ang dulot nito sa taong bayan kasi buwaya lang umano ang nakikinabang nito. Approve naman o kontra naman dito si FST Alvarez. Sa palagay ko po, wala namang problema na panatiliin ng pork barrel. Meron naman tayong sangay ng gobyerno na nag-o-audit, kaya sana i-audit nila ng tama at imbestigahang mabuti. Approve si Benz Labadia. Ilaan na lang ang budget ng gobyerno sa pagbili ng mga kagamitan ng Philippine Air Force and Navy. Lalo na ngayon na sobrang agresibo ang China sa pag-angkin ng mga teritoryong sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Mabuhay, DME. Hit naman ni Abdul Aziz Jawo, D-Zone. We come to a point na rampant talaga ang katiwalian as in garapalan yung pagnanakaw sa kaba ni Juan de la Cruz. It's high time to scrap the pork barrel. A true and noble statesman is not looking after the welfare of his own pocket, but instead is concerned with the interest and well-being of the people and the nation. Thanks for sharing our thoughts and sentiments. More power, BME! Pero tutol naman si Roda Alsaybar. Wala namang problema kung panatilihin daw yung pork barrel basta may 100% transparency. Lahat dapat detalyado kung saan nila gagastusin. May mungkahi naman si Og Gonzales. Hindi naman totally na dapat tanggalin. Sana magtalaga ng isang ahensya na mangangasiwa sa tamang paggamit ng pork barrel. Yung totoong makatao at ang kapakanan ng buong sambayanan ang pagseserbisyuhan. Ang tanong na lang dyan, kung meron pa ba na talagang mapagkakatiwala ang sangay ng gobyerno na pwedeng gumawa nito? Okay naman ito kay Emmanuel Alcazar. Basta gamitin lang sa tamang paraan para sa ikauunlad ng ating bayan. Sang-ayon naman si Filipinos Patriotism. Tanggalin sapagkat sila ay lawmaker. Hindi tagagawa ng kalsada, hindi tagapagpagamot, hindi tagapagsaka. Nandiyan naman ang DPWH, DOH, DAR, etc. na tumatrabaho niyan. At para naman po sa darating na linggo, ang atin pong pulso ng OFW Question of the Week ay
Pabor ba kayo sa House Bill 191 ni Pangasinan Representative Baby Arenas na buwagin ang POEA at OWA at palitan ng Department of Overseas Workers? Naglaban-laban ang 20 malalaking hotel sa Qatar sa ika-11 Inter-Hotel Basketball League sa Qatar. Sumali sa liga ang mga dating PBA player. Yan ang balitang Middle East ni Delphine Montenegro. Sa pagbubukas pa lang ng palaro, nagmistulang championship match ang labanan ng Holiday Villa Hotel at Marriott Hotel. Ilan sa players nila na nagtatrabaho sa hotel ay mga dating ex-PBA at ex-PBL sa Pilipinas. Isa na rito si Chris Guerrero, 4 na taon na nagtatrabaho sa Holiday Villa Hotel at dating player ng Talk and Text noong 2004. Dito na ako kasi yung basketball naman seasonal yun eh. Hindi araw-araw na may laro, may liga dito, kukunin ka. Depende sa ano yan eh. So, unlike na nagtatrabaho ka, at least sure ka na may matatanggap ka talaga. Parang ano lang tsamba-tsamba lang. Pag may kumuha sa'yo na mga sponsor na maglaro, doon ka lang kumikita. Pero pag wala rin. Dagdag pa ni Guerrero, tsamba na raw kung mayroong sponsor na kumuha sa kanila sa Pilipinas. Pero kadalasan ay palaging wala. Kaya naman nagdesisyon siyang mag-abroad. Tiniyak naman ni Tonet Reniva, chairman ng Inter-Hotel Basketball League at nagtatrabaho bilang admin assistant sa Marriott Hotel, na bibigyan ng pagkakataon ng lahat ng hotel na makasali sa paliga. Yun ang pinaka-mission namin actually ng Inter-Hotel Basketball. Lahat ng hotel dito sa Doha, mula sa 3-star hanggang sa 7-star ay isinasali namin ngayon kasi malaki na nga. Buo naman ang suporta ng Malaysian Assistant Manager na si Roy Buma sa mahigit 100 Pinoy na empleyado ng Holiday Villa Hotel. The Filipinos, they are they're great people. I would say they have their special skill. They can speak good English. Basically, besides their appearance, they are absolutely unbelievable people that I have. And like Holiday Villa, they are one of the majority groups of the company working for us. Kaya naman may hamon si Buma sa mga Pinoy sa Qatar. For all my Filipino staff and all the Filipinos who work in Qatar and Doha, you are great people that we have, and I hope that you contribute more to the industries, and I believe that every one of you are one of the special people on earth. Nagbabalita sa Middle East, Delphine Montenegro, Doha, Qatar. OFWs nakaisa sa pagdiriwang ng Idil Fitir. At tinaguri ang kuweba ni Huda sa Al-Hasa, Saudi, dinarayo. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Nakaisa ang mga OFW sa Saudi Arabia sa pagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo ng Idil Fitir bilang pagtatapos ng Holy Month of Ramadan. Yan ang Balitang Middle East ni Roland Blanco. Sakto ang kaarawan ni Mitch Beltran, OFW sa Al-Kharj, Saudi Arabia sa pagdiriwang ng Eid al-Fitir doon. Ang Eid al-Fitir ang tinaguriang Festival of Breaking of the Fast, ang religious holiday na ipinagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo noong Huwebes, ang pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Dahil walang pasok ang mga opisina sa Saudi, bakasyon grande ang mga government employee ng 3 araw hanggang 1 linggo. Ang iba, 1 hanggang 2 araw lang ang bakasyon tulad ng mga fast food worker na ito. Kaya't sa mga bukid sa Al-Kharj o dates farm lang sila nagpalipas ng Eid al-Fitir. Well, kaming taga Al-Kharj, hindi man kami nagkaroon ng opportunity para lumabas, pumunta ng Dammam, pumunta ng Al-Khobar, Jeddah man lang. Pero may mga sineri naman kami dito na katulad ng sa farm. Sa ibang mga OFW sa Riyadh, bumiyahe ng 5 oras ang magkakabarkada papuntang Jubail. Para sa mga may 1 linggong bakasyon, ang mga beach sa Eastern Region ang pinasyalan. Sa ibang lahi at maging ang mga Filipino Muslim, ang pagdalaw sa Makkah, Saudi Arabia ang pinakabakasyon nila kung saan naroon ang Kaaba, ang pinakasagradong lugar para sa may 1.6 bilyong Muslim sa buong mundo. Diwa ng pagdiriwang ng Eid al-Fitir ang paggawa ng kabutihan sa kapwa, lalo na ang pagbibigay ng tulong para sa mga mahihirap.
Nagkaroon man ng bomb attack sa mga bansang Afghanistan at Pakistan kung saan higit 50 ang namatay sa gitna ng pagdiriwang, maayos at tahimik ang Eid al-Fitr sa Saudi Arabia. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Bago pa man nagtapos ang Ramadan, nagsalo-salo ang mga tausug scholar sa Riyadh, Saudi Arabia sa iftar o breaking of fast. Ipaniliwanag nila ang kahalagahan ng pag-aayuno at mga benepisyo ng iftar sa pangangatawan. May balitang Middle East, si Zaria Alamada. Taimtim nagdarasal ang mga nag-aayunong Muslim sa Elite International School na bisitahin ng Balitang Middle East. Iftar o breaking of fast ng Tausug Community. Naghahanda na ang mga kapatid na Muslim para sa Eid al-Fitr matapos ang isang buwang pag-aayuno, kung saan tumatagal ang fasting ng mula pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Pag lumubog ang araw, kinakailangan ang turo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na madali kumain kapag nag-adhan na yung tawag ng para sa sala. Puno ng pagkain ng karamihan ng mosques tuwing Ramadan at inaanyayahan ng lahat na makisala sa iftar pagkalubog ng araw. Paliwanag ng Ministry of Health, nakakapagpababa ng cholesterol at sugar level ang fasting kaya't maaari nitong maiwasan ng hypertension. Sa maghapong fasting, nagkakaroon ng detoxification ng digestive system at nakakaiwas ang katawan sa masasamang epekto ng paninigarilyo at madalas na pag-inom ng carbonated drinks at caffeine. Ang pag-aayuno, hindi lang ito na gawain ng Muslim. Ngayon, kahit yung nauna pa sa mga gaya ni Propeta Ibrahim, yung si Abraham, si Moses, at saka si Jesus Christ, o sabi natin si Isa, alayhisalam, nag-aayuno siya ng 40 days at 40 nights. Dating gawain ito. Meron ding exempted sa pag-aayuno tulad ng may mga problema sa pag-iisip, menor de edad, may sakit, mga babaeng may kondisyon at yung mga nagbibiyahe maghapon. Nagbabalita sa Middle East, Zaria Alamada, Riyadh, Saudi Arabia. Kung kayo'y nagtatrabaho sa Saudi Arabia, lalo na sa Eastern Region, nasubukan nyo na bang puntahan ang tinatawag ng mga Pinoy na Kuweba ni Judas? Ito ang madalas pasyalan ngayon ng mga OFW sa Saudi. Silipin natin ang Gar al-Nashab o the Cave of the Archer sa Balitang Middle East ni Dinan Arana. Tuwing Ramadan holidays, isa sa mga paboritong puntahan ng mga Pinoy ay ang lugar na kung tawagin nila ay Kuweba ni Judas. Dito raw nagtago si Judas noon, matapos niyang ipagkanulo si Jesucristo, at sa kabundukan rin daw na ito siya nagpakamatay. Pero walang dokumentong nagpapatunay na ito ay Kuweba ni Judas. Para sa mga Arabo, ang tawag nila rito ay Jabal al-Gara o Bundok ng Al-Gara, at ang kuweba naman ay tinatawag nilang Gar al-Nashab o the Cave of the Archer. Isa lang ito sa 60 kuweba na matatagpuan sa Sedgum Plateau na nasa kahabaan ng Hufuf al-Hasa. Pero ang bundok na ito ang madalas puntahan ng mga turista dahil sa kakaiba nitong rock formations. Ito ay matatagpuan may 10 kilometro sa ilagang silangan ng Hufuf at 130 kilometers mula timog kanluran ng Damam. 225 meters lamang ang taas nito above sea level, kaya kayang-kayang akyatin ito ng mahihilig sa mountain climbing. Ako, grabe sir. Ang taas nung bundok, pero risky, tumatalon-talon kami. Kasi masyadong malalim. Pero okay, ito yung pinaka first experience ko na talagang exciting. Sa bungad pa lang ng kuweba, mararamdaman na agad ng mga turista ang kakaibang karanasan na naghihintay sa loob. Kung ano ang tindi ng init ng araw sa labas ng kuweba, siya naman ang sobrang lamig sa loob nito. Parang may mga lumulutang sa hangin na malamig na tubig na tiyak kikilabutan ng sinumang madampian nito. Makikitid at madilim ang karamihan ng lagusan sa loob ng kuweba. Kailangan patagilid ang lakad o kaya gagapang sa ilalim nito. Malamig sa loob. Ngayon pa ako naka-experience ang lamig doon. Ngayon pa ako nakakita ng mga matataas na mga bato. Maganda pala ang mga bato dito sa Saudi Arabia. Totoo man o hindi na ito ay Kuweba ni Judas, dinarayo pa rin ito ng mga Pinoy kahit ng mga galing sa Riyadh at Jeddah. Isa kasi itong kakaibang karanasan na makita ang isang kuweba na nagbibigay buhay sa kanilang paniniwala. Isa na rin itong pagkakataon na makita ang kagandahan ng kaharian bago man lang sila umuwi sa Pilipinas. Nagbabalita sa Middle East,
Dinan Arana, Al-Hasa, Saudi Arabia. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com at bisitahin din ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na linggo dito sa inyong nag-iisang boses at kabalitaan. Kaagapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East. Maasa lamang.